Oh, kuya, bakit dito pa kayo nagiinom? Paring Prince, andyan na pala mga kapatid mo. Paano, sisibat na kami. Diyan na kayo pare, may inom pa tayo. Tsaka pag ubos na ito, bibili pa ako. Tama na yan, kuya. Lasing ka, no? Tsaka kalak ba wala kang pera? Pag sa alak may pera ka, tapos sa magkakapatid wala ka. Ikaw Christine, wag mo ang binabastos sa harap ng mga kumpare ko. Tsaka wala kayong pakialam kung may pera ako pagdating sa alak. Di ba gusto niyo mag-aral? Dumiskarte kayo. Ang lalaki niyo na. Kuya, wala ka bang awas sa mga kapatid mo? Alam mo, pumasok kami ng walang baon. Buti na lang may mga kaklas kayo mababait. Kahit pa paano nagkaroon ng laman sikmura namin. Eh ikaw, pagdating sa mga barkada mo, ang lakas mo. Samantalang sa aming mga kapatid mo, wala kang pakialam. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kung gusto mo suportahan yung dalawa nating kapatid, tumigil ka sa pag-aaral. Magtrabaho ka na lang. Ang laki-laki mo no, kaya mo nang banat ng buto. Di ba nga kuya, sinabi ko sa'yo, mahirap nang walang pinag-aralan. Ano papakain ko sa dalawa nating kapatid? Ano papasukin ko trabaho? Labandera? Mangangalakal? Sasapat ba yun para sa kanilang dalawa? Christine, kung gusto mo talaga, subukan mo. Hindi yung iyak-iyak ka dyan sa harap ng barkada ko. Nakakaya ka lang. Kuya, tulungan mo naman ako. Kahit para sa mga kapatid ko na lang. Kahit wag na sa akin, kuya. Sige na. Tanda ka na, Christine. Kaya mo na yan. Tara mga pre, sa labas natin ituloy itong inuman. Ate, ayan na natin si Kuya. Kung ganun talaga desisyon niya. Justin, upong, pagpasyensyahan niyo na si kuya. Siguro nga tama si kuya. Kailangan ko muna huminto sa pag-aaral para matastusan ko kayong dalawa. Basta ate, nandito lang kami ni Justin. Tutulong kami kung ano man magiging trabaho mo. Thank you sa inyong dalawa, ha? Kung dahil sa inyo, mas lalo lumalakas ang loob ni ate. Ate Christine, tara na po. Papasok na po kami. Teka lang, patapos na si ate magbihis. Tara na, pumasok na kayong dalawa. Sabay na kayo sa akin. Mangangalakal si ate. Wala kailangan ko talaga tumigil sa pag-aaral para masustentuhan ko kayong dalawa. Gagawin ko lahat para makapagtapos kayong dalawa ng pag-aaral. Wala ako lang talaga maasahan dito sa atin. Hayaan niyo po ate, pagbubutihin po namin ni Justin pag-aaral namin. Para po, pag nakapagtapos kami naman po tutulong sa inyo. Oo nga po ate, pagbubutihin po namin ni Kuya Pongpong pag-aaral namin. Tara na po, pasok na po kami. Baka malate pa po kami. Tari ka na. Teka lang, kukunin ko lang yung sako. Tara na, baka malit pa kayong dalawa. Sige po ate. Sige na, pumasok na kayo. Mamaya sundin ko kayo Sana makarami si ate ng makakalakal para masarap ulam natin mamayang gabi. Sige po ate, dito na po kami. Mag-ingat ka po sa papangalakal niyo Sige, kayo din. Meron, parang yung classmate natin to, si Christine. Oo nga, si Christine nga. Tara, punta natin. Tara! Christine! Oh, kayo pala. Oh, bakit may dala kang sakos? Di ka mapapasok? Di na kasi ako mag-aaral Alam niyo naman yung sitwasyon namin sa bahay. Pinili ko na lang mga lakal para masustentuhan ko yung dalawang kapatid. Para mapag-aral ko sila kahit sa maliit na kita. Ganun ba, Christine? Sayang naman kung titigil ka sa pag-aaral. Kaya nga, Christine, hindi ba tatapusin kahit high school lang? Para kahit pa paano, makahanap ka na maayos sa trabaho. Wala hindi na talaga kaya. Tsaka kung hindi pa ako titigil sa pag-aaral, mas lalo magiging kawawa yung mga kapatid ko. Alam niyo naman na walang ibang tutulong sa amin kundi ako lang Kaya mas pinili ko na lang na huminto. Sige na, pumasok na kayo, baka maliit pa kayo Dito na ako, para makarami rin ako sa pangangalakal. Sige Christine, ingat ka na lang. Sige, kayo din. Anong oras na pala? Nakaidlit pala ako. Punta na kasi paring Alfred para makapasok na kami sa trabaho. Oh, sakto, paring Alfred. Punta sana kita sa inyo Buti nandito ka na. Ang tagal mo Kanina pa kita naantay sa bahay, kaya pinuntahan na kita dito.
Pagtapos ko kasi maligo, natulog na ulit ako eh. Alam mo naman, yung mga kapatid ko, baka hingin na naman ako ng pera. Ah, ganun ba pare? Tara, pasok na tayo. Anong oras na rin naman eh. Tara pare, pasok na tayo. Pare, kapatid mo ata yan, no? Oo, kapatid ko yan. Tara na, bilisan na natin. Baka makita pa ako niyan, hingin na pa ako ng pera niyan. Tara na. Sige, pare. Aaron, kawawa naman si Christine. Pinili niyang dumiskarte para sa kanilang magkakapatid. Kaya nga, iye. Mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon, lalo na siya. Siya pa naman ang sumusunod na panganay sa kanila. Aaron, sino ba yun? Yun ba, negro? Klase natin yun. Kaso, isang araw lang siyang pumasok kasi mas pinili niya dumiskarte para sa mga kapatid niya. Sayang naman kung pinigil niya pag-aaral niya. Bakit? Wala na ba siyang magulang? Oo, negro. Wala na silang magulang. Kulila na sila. Oo, negro. Ulila sila. May kuya sila. May trabaho. Kaso hindi sila sinusuportahan. Balita ko pa, lagi lang daw nagiinom. Ganun ba? Kawawa naman sila. Asan yung mga kapatid niya? Diyan, sa may bilibiran, sa may elementary school. Diyan sila nag-aaral. Tara, puntahan natin. Tara. Ano, classmate? Tara, uwi ta. Mamaya na. Hinihintay pa ni Pongpong tsaka Justin yung ate niya. Gusto mo, mauna ka na. Sige, sabay-sabay na lang tayo. Hihintayin ko na rin. Sige, baka maya-maya nandiyan na rin yun. Tsaka nga pala, Pong, anong oras ba labasan ng ate mo? Si ate ba? Di pumasok si ate, nangalakal. Kung hindi siya mangangalakal, wala kami kakainin. Kaya nga ba dong eh, kung hindi titigil si ate sa pag-aaral, pare-parehas lang kami magugutom. Oo, Badong. Kaya mas pinili natin mga lakal para may pangkain kami sa araw-araw. Buti na lang talaga, may ate kayong tumutulong sa inyo. Kaya nga ako sa ate niyo. Sobrang sipag yun ni ate. Kaya pag nakatapos kami ng pag-aaral ni Kuya Pongpong, babawi kami sa kanya. Sakto, negro. Nandiyan pa yung mga kapatid ni Christine. Tara, puntahan natin sila. Tara. Ron, saan dyan yung kapatid ni Christine? Ito si Justin, ito si Pongpong. Sige, wait lang. Puntahan ko lang. Pongpong, Justin, kayo pala yung kapatid ni Christine. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Hinihintay pa po namin si ate. Tara, sumama kayo. Nililibre ko kayo. Sige po, tara. Justin, kumuha ka agad. Hindi naman natin kilala yun. Nakakahiya ka. Kuya, okay lang yun, kaysa mag-taste tayo sa gutom. Ang tagal kasi ni ate. Sa bagay, tara. 49 lang. Pero okay lang, bago pa lang naman ako nagsisimula eh. Sana bukas makarami na ako. Saka ko na kayo mga kapatid ko, baka inaantay na nila ako. Mga classmate, dito na kami. Uwi na kami ni Matmat. Tara, sama kayo. Lilibre daw tayo. Hindi na, nakakaya naman. Kayo lang naman yung sinabihan eh. Sa bagay, nakakaya rin. Pongpong, Justin, doon na lang tayo kumain, no? Tapos na lang tayo. Ano kaya, Pong? Tara na daw. Sige na, classmate. Dito na rin kami. Ingat kayo. Ang oras na. Sana nandiyan pa yung mga kapatid ko. Wala na sila. Di pa naman kumakain yung mga yun. Nasaan na kaya sila? Kuya, salamat po nilibre nyo kami. Siyensya na rin po sa kapatid ko. Pumayag agad, nilibre nyo po kami. Nagugutom na rin po kasi kami. Wala yung Pong. Naiintindihan ko yung kalagayan nyo. Sinabi ng mga kaklase ko. Hayaan mo sa susunod. Pag may extra money ako, delivery ko kayo ulit. Kuya, maraming salamat po talaga sa iyo Kuya, dito na rin po kami. Baka hinahanap na rin po kami ni ate. O sige na Pong, ingat kayo. Dito na kami. Pong, Justin, kamusta niyo na lang kami sa ate niya? Sige na, dito na kami. Justin, ayun na si ate Baka kanina pa nag-aantay yan. Puntahan na natin. Sige, tara. Nasaan na kayong dalawang yun? Kumain na kaya sila? Ate! Oh, saan kayo galing? Di ba sabi ko sa inyo, antayin niyo ako sa school? Ate, yung classmate mo po, nilibre po kami ng taxi. Kahit pa paano po, nakakain na po kami. Oo nga po ate, nabusog po kami. Ikaw po ba kumain na? Di pa nga eh, pero kaya ko pa naman. Halika na, uwi na tayo. May kinita pa naman ako dito kahit pa paano. Bibili tayo ng kalahating kilong bigas. Bibili tayo sa Lucky Me. Kasya na sa atin yun. Sige po ate, tara na po. Tara na. Pare, ang lakas mo talaga kay boss, ano? Ako, bali ko. 500 lang. Pagdating sa'yo, 1,000. Siyempre naman, alam mo naman, ako yung pinakamagaling na tao ni boss.
Kaya nga pare, sigurado ako, pag inalasan mo yan si boss, babagal yung gawa dyan. Kaya sa'yo ako eh. Pero pre, hindi ko naman naalisan yun si boss. Alam mo naman, malaki pa sahod sa akin yun ni boss. Sige pre, tara, mag-inom na tayo para makarami pa tayo. Sige pre. Tsaka nagpaluto na ako ng pulutan. Antayin na lang natin maluto. Oh, tagay mo na. Sige. Pong, ikaw na bumili ng kalahating kilong bigas tsaka isang Lucky Me. Sige po ate. O pare, sa akin na. Tatagay na ako. Sila kuya nagiinom na naman. Hayaan mo na yan, wala naman tayo magagawa dyan. O pare, andito na pala yung kapatid mo. Yung nakita natin kanina nangangalakal. Anong sabi mo? At least ako marangal. Eh ikaw, sama ka na sama sa kuya ko. Ikaw kuya, ayaw ba nakuha mo din sa kasama mo? Kaya kami mga kapatid mo, nagawa mo kaming kalimutan. Kaya nahawa ka na sa ugali ng kasama mo. O Christine, totoo naman yung sinasabi namin ah. Tsaka kanina, nakita ka namin nangangalakal. Tsaka ikaw na nga nagsabi diba, na marangal yung ginagawa mo. Bakit ngayon nagagalit ka? Oo, marangal talaga tong ginagawa ko. Kaya hindi niya ako dapat pagtawanan. Maturing nga kang kuya ko, mas pinili mo pang kampiyan tong barkada mo. Wala ka na natutulong sa aming magkakapatid eh, tas ganyan pa yung ugali mo. Christine, tumigil ka na nga. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng maayos sa trabaho. Yung alam mo hindi ka mapipintasan. Anong mahanap kong trabaho? Eh alam mo naman na tumigil ako sa pag-aaral, di ba? Para kahit papaano mabigay ko yung pangangailangan ng dalawa nating kapatid. Eh ikaw, panay kang inom kasama tong barkada mo. Imbes na yung pinangiinom mo, pinagtutulong mo sa aming tatlo para kahit papaano may pambaon kami. Anong ginagawa mo? Pinangiinom mo. Di ka ba talaga titigil, Christine? Tatamaan ka na sa akin. Ate, tara na. Pumasok ka na dito sa loob. Alam kong pagod ka sa pangangalakal. Hayaan mo na yan si kuya.